Malamang maraming magtataas ng kilay dito. Dito sa ibinunyag ni US President Donald Trump. Parang pagpapatunay ito sa mga haka-haka nitong nakaraan na langis ang pakay ni Trump dito sa Strait of Hormuz o dito sa Iran. Kasi meron siyang inaming secret mission. Ano yan mga tol? Pag-usapan natin, samahan ninyo ko. Mula rito sa UNTV News and Rescue, inamin ni US President Donald Trump ang isang secret mission. Ito yung pagkuha ng langis dito sa Hormuz Strait. Mga tol, binunyag niya mismo. No, si US President Donald Trump mismo ang nagbunyag na milyong bariles na daw ng langis mula sa mga barkong naharang ay nakuha na ng Amerika. Bahagi daw yan mga kapatid sa isang secret na utos na ipinatutupad sa tropa ng Amerika kaugnay sa blockade o ng blockade sa mga Iranian ports. Panoorin natin itong balita mga kapatid. Bigyan natin ng reaction, bigyan natin ng komentaryo. Ikaw malaya ka ring mag-comment sa comment section sa ibaba. You know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar. Isang sikretong misyon ang inihayag ni United States President Donald Trump. Sikretong misyon. Dati sabi ni Trump, di naman daw niya kailangan yung langis kasi mayaman naman daw sila sa langis. Di naman daw nila kailangan itong Strait of Hormuz, mga tol. Again mga kapatid, hindi ako pabor sa Iran, hindi ako pabor sa Amerika, wala akong pinapaboran in terms of digmaan nila, bahala sila sa buhay nila. Ang pinag-uusapan natin ngayon is yung mga issue na nabanggit na nitong mga nakaraang buwan nung nagsisimula pa lang itong digmaan. Marami nagsasabi, gusto lang ng Amerika itong langis. Sa mga tagapagtanggol naman ng Amerika, sinasabi naman nila, ba't pa kailangan ng Amerika langis? Hindi nila kailangan yan. Ang pakay nila dyan is yung nuclear ng Iran. Kasi ang Amerika mayaman na sa langis yan. So ang pakay lang talaga nila rito is nuclear ng Iran. Pero dito mga tol, naibunyag ni Trump na milyong bariles na daw ng langis ang nakuha nila at ito'y bahagi daw sa lihim na utos na ipinatutupad sa tropa ng Amerika. So may utos mga tol na kuhanin yung mga langis na to. Ano sa tingin ninyo? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Laban sa Iran. Sa harap ng US media, sinabi nito na inutusan niya ang US military na kumuha ng Iranian oil sa mga barkong naka-embargo sa karagatan mula sa ginagawang blockade ng Amerika. Ayon sa US leader, milyong bariles ng langis ang kinukuha ng Amerika kada araw. Milyong bariles ng langis kada araw ang kinukuha ng tropa ng Amerika. Yun ang sinabi mismo ni US President Donald Trump. Pinili niya Sa Iran sa Iran. ang gawing lihim ang operasyon kung hindi lang natuklasan ng Iran. Nito lamang Martes, Kung hindi lang daw natuklasan ng Iran mga tol, no? Pinili niya daw na maging lihim na lang itong itong operasyon na to kung hindi lang daw natuklasan ng Iran. Yan ay ayon sa balitang pinapanood natin milyong bariles ng langis ang kinukuha ng Amerika kada araw. Pinili niyang gawing lihim ang operasyon kung hindi lang natuklasan ng Iran. Nito lamang Martes, 22 barko ng langis ang naharang ng US. 22. Just So tiba-tiba sila rito, no? Habang maraming bansa sa mundo ang namumblema sa supply ng langis dito, Amerika lalo nagpapayaman. announcing today for the first time. But we've been taking out millions of barrels of oil. Millions of barrels. Every night, took out oil. But now I'm going to tell you because they just figured it out. Now, tell you because they just figure it out. Sinasabi ko na sa inyo kasi nalaman na nila. Sabing ganun mismo ni Trump. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it. But it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. Tugon ito ni Trump sa tanong ng media kung hindi ba ito nababahala sa mataas na inflation sa US at sa mataas pa ring presyo ng langis. So tinanong siya kung hindi daw ba siya nababahala tungkol dito sa bagay na yan. So sinabi ni Trump,
Millions ng langis ang nakukuha ng Amerika dito sa Iran. Ayoko sanang sabihin sa inyo pero since nalaman na rin ng Iran, eto na, sinasabi ko na sa inyo, parang ganon mga tol. So sa madaling salita, parang huwag kayong mag-alala about sa pagtaas ng presyo ng langis, about sa pagsasara nito. Kasi sinara na naman mga tol itong Strait of Hormuz in-announce yan. Parang nabasa ko ata kagabi yung balitang yan, in-announce ng isang mataas na opisyal ng Iran na sinasara muli nila itong Strait of Hormuz dahil nga sa palitan ngayon ng pag-atake ng Amerika at sa kanitong Iran. Aniya, hindi siya nababahala dahil inaasahan niyang bababa ang presyo ng langis lalo na ng oras na matapos na ang problema nila sa Iran at malagdaan na ang inaalok nilang kasunduan. That's the people we're dealing with now. Kaso ang tanong, magkakaroon pa nga ba ng kasunduan? 'Di ba? Yan ang isang malaking tanong eh. Yes, nandun tayo, bababa talaga ang presyo niyan once na matapos na. 'Di ba? Pero ang tanong, magkakaroon ba ng kasunduan para matapos na? Kasi ngayon mga tol, nakikita natin laman ng mga balita, yung pagsabog sa Bahrain, sa Jordan, sa Kuwait, mga US base, tapos gaganti rin ng Amerika, pasasabugin yung mga missile site, radar facilities ng Iran. So palitan sila ang sinasabi ng Iran, kapag nakatamo daw sila ng pag-atake, hindi daw nila papayagan na yun ay magiging unanswered. Ibig sabihin, hindi sila papayag na walang ganti, walang tugon. And I think they're going to want to make a deal, but we're going to find out. Inflation to come down between now and When the November. war's over, Yes. it's coming down. I know you can't. It's going to come down like a rock. When it's over, you will see oil drop to where it was before. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagharang ng US blockade sa Iranian ports. Sa huling ulat ng US Central Command, isang Palau flag motor tanker na set belo ang pinahinto nito sa Gulf of Oman sa pamamagitan ng airstrike matapos itong tumangging mag-redirect o bumalik. Ayon sa CENTCOM, aabot na sa 134 vessels ang pinatigil ng US sa Gulf of Oman, Dami na no, 134 vessels. habang 42 naman ang pinayagan nitong makapaglayag dahil sa humanitarian grounds. So dito talaga makikita mo, kapag powerful ka, kapag malakas ka, talagang makukuha mo yung gusto mong makuha no? Ay naku po. James Bond. Ngayon bilang mga Pilipino at syempre bilang mga mamamayan sa daigdig na ito, ano ang inyong masasabi dito sa naibunyag? Ayaw pa nga daw niya dapat aminin to pero na-figure out na daw ito ng Iran. Nalaman na, kumbaga natuklasan na ng Iran kaya ngayon eto sinasabi na niya na meron siyang sikretong utos o lihim na utos na ipinatutupad sa mga tropa ng Amerika o yung mga sundalo mga tol. Dito sa blockade ng Amerika dito sa Strait of Hormuz, kinukuha nila, sabi rito, milyong bariles ng langis ang nakukuha nila araw-araw. Grabe. Tiba-tiba mga kapatid pag gano'n, no? Tiba-tiba talaga sila. Sila ang kumbaga umaani, no? Umaani sila ngayon ng limpak-limpak na salapi. Parang ganon mga kapatid. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.